ما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pong ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay sa asma wa sifat, ang pagsahinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa huling episode at bilang pambungad o introduction, panimula ng paksang ito, ay ating inilahad, tinalakay ang pinakamalaking dahilan o punot dulo ng pagkaligaw ng mga sektang iniuugnay sa relihiyong Islam hinggil sa paksang ito. Pinanggit natin yung kasaysayan kung bakit lumitaw itong mga sektang iniuugnay sa Islam na kung saan sila ay naligaw sa paksang ito. Kaya nga ang asma wa sifat ay kabilang sa mga paksa, mga saligan sa relihiyong Islam, saligan sa relihiyong Islam na kung saan lumitaw ang mga naunang sekta. At ang ilan dito ay magpasa hanggang ngayon ay pinapangaral pa rin nila ang mga lihis na doktrina hinggil sa asma was sifat, mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit natin, tinalakay at nilahad natin na ang pinakamalaking dahilan, pinakamalaking sanhi, punot dulo ng kanilang pagkaligaw sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanilang ginawang pamantayan, katibayan sa pagpapatibay, pagtatanto ng mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang isang uri ng kaalaman na sumasalungat, lumalabag sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ang tinatawag na ilmul kalam, na kung saan nang dahil sa kanilang pinanghawakang katibayan at saligan, pamantayan sa mga pangalan at katangian ni Allah, ay itong kaalaman na ito ay nagdulot sa kanila upang kanilang ipangaral at ipalaganap at paniwalaan ang tinatawag na ta'til, na bid'ang katuruan sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pagtanggi, pagtalikod, pagpapawalang bisa sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang kanilang ginawang mga saligan, pamantayan sa paksang ito ay ang mga ilmul kalam, na mga logical basis, mga kuro-kuro, kaisipan na sumasalungat sa mga pangalan at sumasalungat sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa paksang asma was sifat. Kaya kung ating pagninilay-nilayan, pagmuni-munihan mga kapatid, ang ating inilahad na kasaysayan hinggil sa mga lihis na sektang ito, kung ating pagmumuni-munihan, ang pinakapunod dulo ng kanilang pagkalihis at pagkaligaw ay ang pagtalikod nila sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pinakamalaking dahilan, naging sanhi na sila ay malihis, mawala sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, dahil ang kanilang ginawang pamantayan, katibayan sa paksang ito, asma wa sifat, ay ang ilmul kalam, na kung saan sumasalungat, lumalabag sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating akida to Ahlus Sunnah wal Jamaah, kung inyong maalala sa episode 1 at episode 2, binanggit natin na ang khasais, mga natatanging katangian ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay ang kanilang pinanghawakan sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na sa mga usaping akida, ay ang Quran at Sunnah lamang. Ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito ating tatalakayin ang kahulugan ng paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din nababanggitin natin yung mga kawaid, wad dawabit fi asma was sifat, ibig sabihin yung mga pamantayan, mga saligan o mga pamantayan na sa pamamagitan nito ay mas lubos nating maunawaan, mas madali nating maunawaan ang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kawaid din, mga pamantayan na mismo nabanggit sa Quran,
hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang muraja'a, paalala, ang paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah ay kabilang ito mga kapatid sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nabanggit natin sa mga naunang episode na ang paniniwala kay Allah ay napapaloob, nasasaklaw niya ang apat na bagay. Aliman o biwujudihi, ang kanyang pag-iral, at ito ay tinalakay natin ng detalyado. Ganun din yung Tauhid ar-Rububiyyah, kaysa ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, Tauhidul Uluhiyyah, no? At lahat ng ito ay tinalakay natin. At panghuli itong Tauhid al-Asma wa Sifat, ang kaysahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangian. So paano tayo magiging muwahhid, mananampalataya ng tunay na pananampalataya hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay napakahalagang pagsa mga kapatid. Itong asma was sifat, mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang tinatalakay natin, ang main subject sa pagsang ito ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa fawaid, no, kabilang din sa pinakamalaking faida, benefit ng pag-aaral, no, kaalaman hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah ay nagdudulot sa atin kapag lubos nating naunawaan ang mga pangalan at katangian ni Allah ay nagdudulot sa atin, no, upang madagdagan ang ating pananampalataya, pananalig, pagdadakila, no, pagmamahal at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mas lubos natin nakikilala si Allah subhanahu wa ta'ala hinggil, no, sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan at katangian. So ito yung pambungad laman hinggil sa asma wa sifat, mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ating uumpisahan ang paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng ating Sheikh, Rabi'an, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ikaapat, ang paniniwala sa kanyang mga pangalan at katangian. Sa ibang terminolohiya, tinatawag din siyang Tauhidul Asma was Sifat, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangian. So ngayon, ano ang kahulugan ng paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng ating Sheikh, wa huwa li'atiqadul jazim bi anna Allah ta'ala lahul asma'ul husna was sifatil ula. Sabi ng ating Sheikh, ito ang matatag na paniniwala, walang pag-aalilang, walang pagdududa, matatag, matibay na paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na mayroon at nagtataglay ng magagandang pangalan at ganap na mga katangian. So pinaniniwalaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mabubuting pangalan at nagtataglay din siya ng mga ganap na mga katangian. Ano sinabi ni Allah? Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong magagandang mga pangalan, kaya tawagin, manalangin kayo kay Allah sa pamamagitan nito. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i. Pagkaraan nagbigay babala si Allah, iwanan nyo ang mga taong tumatanggi, kanilang itinatanggi ang mga pangalan at katangian ni Allah na katulad ng ginagawa ng mga sektang mga mu'attila. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i. Iwanan nyo, iwasan nyo itong mga tao, huwag nyong paniwalaan ang kanilang mga pangangatwiran hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah. Sayujzawna bima kanu ya'malun. Sila ay gagantimpalaan ayon sa kanilang mga ginawa. So ito yung una, no, kahulugan ng asma was sifat. Wa ithbatu ma athbata li nafsihi fi kitabihi aw athbatahu lahu nabiyyuhu fi sunnatihi, wa nafyu ma nafahu anhu an nafsihi ma nafahu an nafsihi fi kitabihi aw nafahu anhu nabiyyu fi sunnatihi min ghairi tamthilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'til. Ano ibig sabihin nito? At pagtitibay natin, paniniwalaan natin ang anumang pinagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang sarili mula sa nabanggit mula sa Quran. Ano ibig sabihin nito? Anumang pangalan, katangian na pinagtibay ni Allah, no, hinggil sa kanyang sarili, pagtitibay natin at paniniwalaan natin to. Pinagtibay ni Allah na siya ay Ghafurul Rahim. Pangalan niya at katangian niya
pangalan niya ang Ghafur at katangian niya ang mapagpatawad. Kaya ito ay pagtitibay paniniwala natin dahil ito ay binanggit ni Allah. Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinagtibay niya sa Quran ang katangiang istiwa, na siya ay nag-istiwa, pumaitaas sa arsh, sa pinakataas, at siya ay umiiral sa taas. Ito rin ay pagtitibayin natin at paniniwalaan natin. Bakit? Dahil pinagtibay. Binanggit ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, no? Na sinabi ni Allah, Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang mahabagin ay siya ay nag-istiwa sa kanyang arsh. So ito ay pagtitibayin at paniniwalaan natin dahil ito ay pinagtibay, no? Binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na pagtitibayin natin, paniniwalaan natin kung anumang pinagtibay, no? Pinagtibay at inilarawan ng kanyang sugo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga magagandang pangalan at mga ganap na katangian. So mayroon din mga katangian binanggit ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, no? Sinabi katulad halimbawa sinabi ng mahal na propeta, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, hindi niyo ba ako pinagkakatiwalaan na kung saan ako'y pinagkatiwalaan ng siyang nasa itaas, na tinutukoy niya si Allah subhanahu wa ta'ala. So pinagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinagtibay ng mahal na propeta na si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral sa taas. So ito ay paniniwalaan natin dahil pinagtibay, inilarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na si Allah subhanahu wa ta'ala siya ay umiiral, itong ulu nung umiiral sa taas si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay pagtitibay at paniniwalaan natin. Ganon din naman na kung anumang ipinawalang bisa, ipinawalang saysay ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, hinggil sa kanyang sarili na binanggit niya sa Quran, mga katangiang kulang na kanyang ipinawalang bisa, ipinawalang saysay sa kanyang sarili, ay ipapawalang bisa at ipapawalang saysay din natin. Anong halimbawa nito? Sinabi ni Allah sa Suratul Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hindi siya nanganak at hindi siya ipinanganak at wala siyang katambal kahalintulad. So ito ipapawalang bisa, ipapawalang saysay din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala itong katangiang kulang na ito dahil hindi kaaya-aya, hindi angkop kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano pa mang katangiang kulang, katangiang hindi kaaya-aya na ipinawalang bisa, ipinawalang saysay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili ay papawalang bisa at ipapawalang saysay din natin. Ganun din kung ano pa mang ipinawalang saysay, no? Ipinawalang bisa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na mga katangiang kulang hinggil mga katangiang kulang ay ipapawalang bisa, ipapawalang saysay din natin. Ganun din naman nakabilang din sa paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah ay sa pagpapatibay natin mga kapatid, sa paniniwala natin sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay paniniwalaan at pagtitibay natin ng walang tamthil, min ghairi tamthil, walang paghahalintulad, paghahambing. Walang paghahalintulad, walang paghahambing. Kung anong pa man yung nabanggit, yun doon lamang tayo. Hindi na natin ihalintulad, hindi natin ihambing. Dahil magkaiba. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala khalik, tagapaglikha. At ang mga katangian ng mga nilalang ay mga makhluk. Tayo ay nilalang. No? Tayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Allah ay mapagpatawad. So hindi natin ihahambing ang kanyang kapatawaran. No, ang kanyang kapatawaran. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal. So hindi natin ihambing ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil walang katulad si Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. No, sinabi ni Allah wala siyang katulad. Ganun din na binanggit ni Allah siya ay nagistiwa, hindi natin pwedeng ihambing hihalintulad ang katangian na ito dahil kung ano mamang nabanggit na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katulad dito. Wala siyang katulad dito. Ganun din naman na min ghairi takyif, yung paglalarawan, no? Walang paglalarawan o yung hownness. Nabanggit na si Allah ay nagistiwa, hindi na nating i-question, no? Nakatulad na salungat sa ginawa ng mga mu'attila. No, kapag sinabi mo sa kanila, ako ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala nagstiwa dahil binanggit ni Allah sa Quran, Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Si Allah ang mahabagin, siya ay nagistiwa, pumaitaas sa kanyang arsh. No, nangangatwiran sila bilang pagtanggi, no? Pagtanggi sa katangian na ito. Sinasabi nila, kung gano'n, saan si Allah bago pa nagistiwa? So ito ay subhanallah, walang
walang lugar, walang puwang itong takif, paglalarawan, dahil ang kaisipan natin ay hindi niya kayang arukin ang bagay na ito. Kung ano pa man yung nilarawan niya, doon lamang tayo. Kaya nga mayroong isang pangyayari na nabanggit na si Imam Malik, no, rahmatullah alayhi, habang siya ay nangangaral, nagbibigay ng lecture sa kanya mga estudyante, mayroong isang nakadumalong taong mubtadi', mayroon siyang bid'ang paniniwala at kabilang siya sa tinatawag ng mga mu'attila. Nang tinatalakay ni Imam Malik itong istiwa, yung istiwa, istiwa na sifat niya, istiwa ni Allah, no, nagtanong siya, no, bilang pagko-question, pangangatwiran, pagtanggi sa katang istiwa. Sabi niya, "Ya Imam, kayfa stawa?" Paano siya? Paano? No, talakay mo sa amin kung paano siya nag-istiwa. So parang kinu-question dahil meron siyang pamantayan, kaisipan na sumasalungat sa Quran at Sunnah. So sabi ni Imam Malik, al-istiwa ma'lum, alam na ang kahulugan ng istiwa, na siya ay pumaitaas sa kanyang arsh. Alam na natin to dahil naunawaan natin ang mga pangalan at katangian ni Allah. Wal kayfu majhul, subalit ang tunay na kalagayan ng katangian na ito ay hindi natin kayang arukin. Hindi kayang arukin ng ating kaisipan. Waswalu anha bid'ah. At ang pagtatanong hinggil sa takyif, yung hawness, paglalarawan, ay bid'ah, isang tinuturing na bid'ah. So itong mga mu'attila na ito, ganito nila itinuturing, ganito ang kanilang ginagawa sa mga katangian ni Allah dahil sa mga maling pamantayan itong mga ilmul kalam. Kinu-question nila, meron silang mga logical basis para lamang ipawalang saysay ang mga pangalan at katangian ni Allah. At min ghairi tahrif, walang paglilihis, paglilihis sa mga pangalan at katangian ni Allah, walang ta'til, pag-aalis ng kahulugan. Kabilang din sa kahulugan ng ta'til ay itinatanggi nila yung mga kahulugang napapaloob sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad halimbawa ng istiwa. Alam natin ang kahulugan ng istiwa, na ito ay al-istiwa al-irtifa, pagpapaitaas. So ito'y pagtitibay natin, dahil ang kahulugan ng istiwa al-irtifa na si Allah ay pumaitaas sa kanyang arsh. Subalit itong mga mu'attila dahil sa maling pananaw at naging mapanatag sa kanilang mga paniniwala itong mga maling pamantayan, lihis na pamantayan, nagdulot sa kanila upang ipawalang bisa ang tunay na kahulugan ng isang katangian at gumamit sila ng ta'wil, lihis na kahulugan, na nagmula sa kanilang kuro-kuro kaisipan lamang, na sinasabi nilang ang istiwa ay hindi pagpapaitas, bagkus ito ay istila, o di kaya ano pa mang mga mga maling kahulugan, lihis na kahulugan hinggil sa tunay na kahulugan ng istiwa na ito. Dahil meron silang mga maling pamantayan, mga logical basis. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Si Allah subhanahu wa ta'ala walang katulad si Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, at siya ay nakakarinig at nakakakita. So, ipinawalang bisa ni Allah na siya ay walang kahalintulad. Pagkaraan ito, sabi ni Allah, wa huwa sami'ul basir, na siya ay nakakarinig, nakakakita. Na para bagang itinuturo sa atin ni Allah na si Allah ay meron siyang katangian. Pagtibay natin yung mga katangian, nakabilang nga dito yung sam' wal basar, ang pandinig at paningin. So, paniniwalaan natin na si Allah ay nakakakita at nakakarinig, subalit ang pandinig at paningin ni Allah ay walang kahalintulad. Walang kahalintulad. Hindi nangangahulugan na pag pinagtibay natin yung mga pangalan at katangian ni Allah ay mahihalintulad natin. Na salungat sa ginawa ng mga mu'attila na sa kanilang paniniwala na kapag pinagtibay mo ang pangalan o di kaya katangian ni Allah ay mahihalintulad mo daw si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. So ito ay maling pananaw. Mismo si Allah nagsabi, "Laysa kamithli shay", wala siyang kahalintulad. Pagkaraan pinagtibay niya, wa huwa as-sami'ul basir, siya ay nakakarinig, siya ay nakakakita. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm", huwag mong panghimasukan. May mga bagay na hindi kayang arukin ng iyong kaisipan. So, may limitasyon ng ating pag-iisip. Kung ano pa man ang nabanggit sa Quran at Sunnah hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah, ito ang ating paniniwalaan, ito lamang ang ating paniniwalaan. Ngayon mga kapatid, umpisahan natin yung mga kawaid,
no, ilan sa pamantayan, mga dawabit, ilan sa pamantayan na uukol sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At babanggit lamang tayo ngayon ng unang pamantayan hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah. At ito ay ikukontinue natin, dudugtungan natin sa susunod na episode. Una rito, unang pamantayan na nabanggit ng ating Sheikh, al-asma wa sifat tawqifiyya. Ang mga pangalan at katangian ni Allah ay tawqifiyya. Anong ibig sabihin ng tawqifiyya? No, at ito'y nabanggit din natin na sa una at pangalawang episode ng subject na ito. Binanggit natin na ang kabilang sa katangian ng akida natin, Ahlus Sunnah wal Jamaa, ay tawqifiyya. No, ganun din ang mga pangalan at katangian ni Allah ay tawqifiyya. Ibig sabihin ay hindi ilalarawan si Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang katangian maliban sa kung anong pinagtibay ni Allah na kanyang katangian at anong pinagtibay ng kanyang sugo. At hindi natin pangungunahan ang Quran at Sunnah ukol dito. At walang lugar ang pag-iisip. Kaya sinabi natin, Sheikh, la yastakilul aql wahdahu bi ithbatiha. No, ibig sabihin, walang lugar ang pag-iisip at pangangatwiran sa pagpapatibay sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, anong ibig sabihin ng tawqifiyya? Ano pa mang pinagtibay, no, inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at pinagtibay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga pangalan at katangian, ito lamang ang ating pagtitibayin at paniniwalaan. Dahil ang mga pangalan at katangian ni Allah tawqifiyya, hindi kayang arukin ng ating mga kaisipan na tayo ang gagawa ng paraan na mag-iimbento tayo ng pangalan o di kaya katangian, dahil ang ating mga kaisipan ay may limitasyon. Hindi niya kayang arukin ang that ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ano pa man yung nabanggit na pangalan, mga pangalan at katangian ni Allah, ito lamang yung ating pagtitibay at paniniwalaan. Hindi natin pangungunahan, hindi natin dadagdagan at hindi natin babawasan. No, at hindi natin pangunahan ng Quran at Sunnah hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang labis nakakaalam sa kanyang mga pangalan at katangian. So ito yung ibig sabihin po ng tawqifiyya. Ngayon, may mga salita, may mga katangian o di kaya paglalarawan, mga kapatid, na iniuugnay ng mga taong lihis, ligaw sa paksang ito. Meron silang mga salitang ginagamit, no? Ginagamit o di kaya pinapawalang bisa, kunwari daw sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung katayuan natin dito? Halimbawa po, magbigay ako ng halimbawa, binabanggit nila yung terminolohiyang jism. Ang kahulugan nito ay katawan o body. So itong jism na ito, ginagamit ng mga, halimbawa ang mga syaira. Sabi nila si Allah ay maluwalhati sa jism. So, ano yung katayuan natin sa mga terminolohiyang itong ginagamit nila? Halimbawa din ng haiz, location, o di kaya jihad, direction. So, ano yung pananaw natin hinggil sa mga binabanggit nila? Dahil itong mga terminolohiyang ito, ginagamit ng mga asyaira na ito, meron silang tinutukoy sa mga terminolohiyang ito, na kung ating pag-aaralan, pagnilay-nilayan, na mapagtatanto natin na ang pinakamalaking hangarin nila sa mga terminolohiyang ito ay para ipawalang bisa, ipawalang saysay ang ilan sa mga katangian ni Allah. Halimbawa, ang jism, ang lubos nilang ang tinutukoy dito ay upang ipawalang bisa, ipawalang saysay ang mga sifat al-khabariyah, katulad ng yad, no, katulad ng kamay na nabanggit sa Quran, o di kaya yung ain, at kabilang pang mga sifat al-khabari, at inshallah ta'ala tatalakay natin ito sa mga susunod na episode. Kaya kunwari gumagamit sila ng mga terminolohiya na upang ipawalang bisa itong mga katangian na ito. Halimbawa din, itong haiz at jihad, direction at location, ginagamit nila ito upang ipawalang bisa, ipawalang saysay ang pag-iistiwa ni Allah, o di kaya ang uluwullah, uluwudhat, ang pag-iran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taas. So, kunwari gumagamit sila na si Allah ay maluwalhati daw sa direction, location, para ipawalang bisa, no, itanggi ang katangiang istiwa o di kaya uluwudhat. So, ano yung pananaw natin? Una, sasabihin natin sa kanila,
hindi namin yan pagtitibayin at hindi namin yan ipapawalang bisa. Bakit? Dahil hindi yan nabanggit sa Quran at Sunnah. So, ididetali natin, no? Tatanungin natin sila kung ano yung maksud, ano yung tinutukoy nyo sa mga terminolohiya na iyan. Kung ang tinutukoy ninyo sa mga terminolohiya, halimbawa ang haiz o di kaya jiha, ay ang pag-iistiwa, no, pag-iistiwa ni Allah at pag-iral ni Allah sa taas, ito ay paniniwalaan namin. Bakit? Dahil ito ay pinagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at pinagtibay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang kasagutan sa kanila, sa kanilang pagtatanggi, no? Dahil ang lubos nilang tinutukoy dito ay ang istiwa at ang ulu. So, bilang kasagutan sa kanila, no, ibabalik natin sa kanila na kung ang tinutukoy nyo rito sa mga terminolohiyang itong haiz, location, direction, itong haiz at saka jiha, bagamat hindi namin pagtitibayin itong katagang ito, no, hindi namin paniniwalaan at hindi namin pagtitibayin itong mga katagang ginagamit nyo, pero tatanungin namin, sisiyasatin namin kung anong tinutukoy nyo sa terminolohiyang ito. Kung ang tinutukoy nyo, maksud nyo rito ay ang pag-istiwa, no, ang uludat, paniniwalaan namin na si Allah ay nag-istiwa, si Allah ay umiiral sa taas dahil pinagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili at ganun din ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ang tinutukoy naman nyo na, sa mga terminolohiyang ito ang nasakay nyong kaisipan na para bagang si Allah ay nasasakupan ng lugar o nasasaklaw ng lugar, ito hindi namin paniniwalaan. No, hindi namin ito paniniwalaan dahil ito ay sa kaisipan nyo lamang. Ito ay sa kaisipan nyo lamang. Dahil na hindi nangangulugan na kapag pinaniwalaan namin na si Allah ay pumaitaas sa kanyang arsh ay nasasaklaw na siya o di kaya nasasakupan na siya ng lugar. Ito lamang ay nasa inyong kaisipan dahil sa mga maling pamantayan, maling pananaw ninyo. Sa amin, napakadali ang ating paniniwala na pinaniniwalaan namin na si Allah ay umiiral sa taas, si Allah ay nag-istiwa hanggang doon lamang. No, hindi na namin ilalarawan, hindi na natin iisipin na si Allah ay ganito, ganyan, dahil ito ay nasasalungat niya, nalalabag niya ang dhat o ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kanyang mga pangalan at katangian. So kung ano pa man yung nabanggit, ito yung tawqifiyya mga kapatid, na ano pa man yung nabanggit na mga pangalan at katangian ni Allah sa Quran at Sunnah ay ito lamang ating paniniwalang pagtitibayan. Itong mga binabanggit nilang mga terminolohiya ay hindi natin paniniwalaan at hindi rin natin ipapawalang bisa kaagad, bagkus tatanungin natin kung ano yung maksud nila sa mga katagang ito. Kung ang maksud nila, ang tinutukoy nila ay ang ilan sa mga katangian ni Allah, katulad halimbawa ng istiwa at ulu, dahil itinatanggi nilang istiwa ang katangian na ito, sasabihin natin sa kanila, pinaniniwalaan natin ang pag-istiwa at pag-uulu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang tinutukoy naman nyo rito ang mga maruming kaisipan ninyo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nasasakupan, nasasaklaw ng lugar, ito ay hindi kaaya-aya kay Allah dahil sinabi ni Allah, laysa kamithlihi shay, walang kahalintulad si Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito po ang unang pamantayan, mga kapatid, sa mga pangalan at katangian ni Allah, na ang pangapangalan at katangian ni Allah ay tawqifiyya. Ano pa mang nabanggit sa Quran at Sunnah hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah, ay ito lamang ipaniniwalaan natin at pagtitibay natin. Napakadaling unawain ng ating akida, ng akida Ahlus Sunnah wal Jamaah, dahil nakabatay po sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at hindi natin pangungunahan. No, hindi natin dadagdagan, hindi natin babawalan. Wala tayong ibang gagamitin sa pagpapatibay, no, katibayan, mga proof at evidence sa mga pangalan at katangian ni Allah liban sa Quran at Sunnah. At ito yung habilin sa atin ni Allah, no, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. At sinabi ng mga propeta, iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay na kung inyong panghahawakan, hindi kayo malilihis at maliligaw, ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, dudugtungan natin sa susunod na episode, naway napulutan natin ng aral at naway patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tama at dalisay na akida at manhaj. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa akhiru dawan alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.